paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kang munang kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Gaano ba katatag ang iyong pananampalataya? Handa mo ba itong panindigan? Kahit pa sa mapanghalinang tukso ng kadiliman. Ivana. Jupert. Tama na. Jupert, ano ba? Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ano pa? Ayoko na nga eh. Ivana. Jupert, it's useless. Sayang lang lahat ng ginagawa natin. Sayang lang. Sayang lang yung pagpapagod natin. Ivana, ano ba? 5 taon, Jobert. 5 taon. 5 taon naghintay tayo, pero ano? Wala pa rin. Ayoko na, pagod na ako. Sumusuko ka na? Oo. Suko na ako. Nahihiya na rin ako sa sarili ko. Naturingan akong babae pero hindi ko maramdaman ng kaganapan ko. Walang kabuluhan ng pagiging babae ko, Robert. Wala. Ivana. Dahil hanggang ngayon hindi kita mapigyan ng anak. Inutil ako. Walang silbi. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi pa lang siguro panahon para magkaroon tayo ng anak. Hintayin na lang natin ang panahong yun. Ayoko na. Sawa na ako. Ginawa ko ng lahat. Halos araw-araw nasa simbahan ako nagdarasal. Kahit sumayaw sa harap ng santo, ginawa ko na. Magkaanak lang tayo, pero ano? Wala. Hindi niya pinakikinggan ang mga dasal ko. Pinababayaan ako ng Diyos, Jobert. Pinababayaan niya ako! Jobert,
Hindi mo yata kasabay si Ivana na mag-almusal ngayon. Hindi pa ba siya lumalabas ng kwarto niyo? Medyo masama daw ho ang pakiramdam niya. Mamaya na lang daw siya kakain. Ay, ganun ba? Oho. Ilang araw ko na nga napapansin palagi siya nagkukulong sa kwarto niyo. Hindi rin siya masyado nakikipag-usap sa akin. Hindi ba katulad nun dati? Jobert, aminin mo nga sa akin. May problema ba kayong dalawa? Wala ho. Kung gano'n bakit siya nagkakaganon? Nanay Rosalia. Pasensya ka na kung nagtatanong ako, Hindi kasi ako sanay na makita siyang ganyan. Naninibago lang ako. Hayaan niyo ho. Lilipas din kung ano man ang nararamdaman niya ngayon. Sana nga. Dahil nag-aalala ako sa kanya. Ivana. Nanay Rosalia. Linggo ngayon. Hindi ka ba magsisimba? Hindi. Teka. Anong ginagawa mo? Bakit mo inaalis sa mga imahin sa altar? Bingi ang mga ito, Nanay Rosalia. Hindi sila marunong makinig. Kaya walang saysay. Para manatili pa ang mga ito dito. Ivana! Kaya magmula ngayon, ayoko nang makita pa ang mga ito dito. Itapon niyo na yung mga yan. At hindi na rin ako magsisimba pa. Kahit kailan. Sige ho, pagpalain kayo ng poong may kapal. Sige ho, mag-iingat kayo. Padre Gaudencio. Aling Rosalia, kumusta ho kayo? Pwede ko ho ba kayong makausap? Pwede ho. Teka, si Ivana, hindi niyo yata kasama. Tungkol po sa kanyang pag-uusapan natin, Padre. Ho? Tungkol kay Ivana. Hindi na kayo dapat na nag-abala, Father Gaudencio. Sayang lang ang pagpunta niyo dito. Nawalan ka na ba talaga ng pananampalataya sa kanya, Ivana? Nagsawa na ako, Father. Kahangalan pa na magpatuloy pa ako. Sinusubukan lang niya ang pananampalataya mo. Kailanman, hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga anak. Mali kayo, Father. Dahil ako ang buhay na patotoo. Pinabayaan niya ako na maging isang inutil, walang silbi. Isa lang naman ang hinihiling ko sa kanya. Isang anak. Pero hindi niya ako pinagbigyan. Anong sinasabi mong hindi siya nagpapabaya, Father? May takdang panahon ng lahat. At hindi natin talos ang kanyang kalooban. May magandang dahilan at plano ang Diyos sa lahat ng bagay. May magandang plano siya sa'yo. Plano? Anong plano? Ang pahirapan ako? Kalokohan ang sinasabi niyo, Father. Mali kayo. Dahil sa nangyayari, hindi ako kasama sa plano ng Diyos. Ivana. Tama na, Father. Tama na. Ayoko na makinig pa sa anumang sasabihin ninyo. Huwag niyo na akong kumbinsihin. Dahil hindi na ako maniniwala. At ayoko na rin maniwala na may Diyos. Ayoko na. Father Gaudencio. Jobert, labis akong nag-aalala sa ikinikilos ng asawa mo. Hindi na siyang dating Ivana na nakilala ko na may matibay na pananalig at takot sa Diyos. Ano ho ang mabuti kong gawin, Father? Ayaw niya makinig sa akin. Mas pinananaig niya ang kanyang paniniwala na pinabayaan na siya ng Panginoon. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Ipagdasal natin siya. Hilingin natin sa Kanya na paglinawin niyang isipan ng iyong asawa
at manumbalik siya sa kanyang pananampalataya. Kinakabahan na ako sa ikinikilos ng asawa mo, Jobert. Hindi ko na gusto yung mga ginagawa niya. Hayaan niyo. Kakausapin ko siya. Kausapin mo siya na masinsinan. Dahil talagang nag-aalala na ako sa alaga ko. Para ko na rin siya tunay na anak. Dahil magmula nang mamatay ang mga magulang niya. Ako bilang yaya niya nung maliit pa siya, ako na ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Kaya nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang ganyan. Nanay Rosalia. Kuya Jobert! Nanay Rosalia! Catherine? Kuya, kumusta na kayo? Mabuti. Napasyal ka. Si Philip, ang asawa mo. Nasa Maynila. Pero susunod yun dito. Ay, Catherine, malaki yata ang tiyan mo. Buntis ho ako. At yun ang dahilan kaya ako naririto. Dito ko kasi balak na mga anak, Nanay Rosalia. Kuya Jobert, gusto ko dito sa lugar natin. Ha? Dito ko isisilang ang unang anak namin ni Philip. Pinamumukhaan niya ba ako magkapatid? Teka, ano bang sinasabi mo? Iniinsulto niyo ako? Bakit kailangan dito pa siya mga anak? Ivana, yun ang gusto niya. Mapipigilan ko ba yun? Oo! Yun ay kung iniisip mo ang nararamdaman ko. Pwede ba, paalisin mo siya dito? Ayoko nakikita yung kapatid mo dahil lalo lang ako naawa sa sarili ko. Pabalikin mo na lang siya sa Maynila. Hindi ko pwedeng gawin yun. Sige na. Naantok na ako. Baga pang pasok ko bukas. Matulog na tayo. Matulog ka mag-isa mo. Oh, saan ka pupunta? Sa labas, papahangin. Papalipas ng sama ng loob. Teka sandali. Ivana, bumalik ka dito. Ivana! Buisit! Talagang itong babaeng ito. Oh. Ivana! Bakit ba hindi niya ako maintindihan? Hindi na ba ako mahalaga sa kanya? Iniinsulto niya yung pagkababae ko. Sige, bahala ka. Kung ayaw mo siyang paalisin sa pamamahay na ito, ako ang aalis. Magsama kayong magkapatid. Ang lamig. Ang lamig ng hangin. Ivana, Sino? huwag kang matakot. Naparito para ipagkaloob ang hiling mo. Hiling na hindi kayang ibigay sa'yo. Sino ka? Ha? Paano kang nakapasok dito? Ako ang Diyos na dapat sampahin ang lahat mo. Ako ang dapat mong sampahin. Ako, si Satanas. Ipagkakaloob ko sa'yo ang anak na iyong inaasam. At sasampahin mo ko. Sasampahin mo ko, Ivana. Oo. Sasambahin kita. Sasambahin kita. Sasambahin kita. Aking Panginoon!
Sigurado ka ba sa inuutos mo sa akin, Ivana? Oho, Nanay Rosalia. Siguradong-sigurado ako. Alam na ba ito ni Jobert? Sasabihin ko na lang sa kanya. At sigurado ako, ikatutuwa niya. Pero... Nanay Rosalia. Oo, hala. Ikaw ang bahala. Gagawin ko na yung sinabi mo. Mabuti naman kung ganon. Ako na ang bahalang magluto ng pagkain. Ipaghahanda ko si Jobert ng masasarap na pagkain. Bilang selebrasyon naming mag-asawa. Baga kaya nang nagising. Jobert, halika, maupo ka. Nakahanda ng almusal. Akong nagluto niyan. Ngayon mo lang ulit ginawa ito. Dahil masaya ako, Jobert. Ewan ko, pero ibang-iba ang pakiramdam ko ngayon. Natutuwa ako. O sige na, kumain ka na. Si Nanay Rosalia nga pala. Inutusan ko. Pumunta sa bayan, may pinabili ako. Ha? Ano naman ang pinabili mo? Mga damit. Damit? Nino? Nang magiging anak natin. Ano? Maligaya ako, Jobert. Dahil sa wakas, matutupad na ang pangarap ko. Ang magkaroon tayo ng anak. At mangyayari na yon sa hindi magtatagal na panahon. Magkakaanak na tayo. Ano, kuya? Iniisip mo na baka nasisiraan na ng bait si Ate Ivana? Dahil lang sa mga sinabi niya sa'yo. At dahil sa ginawa niya, nagpabili siya ng mga damit ng sanggol. Gayong alam kong hindi naman siya buntis. Matagal na kaming hindi nagsisiping. Kaya imposible ang sinasabi niya. Catherine, ayokong isipin na nasisiraan siya ng bait pero... Kuya, baka naman nasabi yun ni Ate Ivana kasi nililibang lang niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na magkakaroon ng anak. Na hindi naman imposible, di ba? Dahil wala namang may diferensya sa inyo. Sana ganun nga. Sana nga, Catherine. Ang laki-laki na ng tiyan mo, Catherine. Mukhang malapit na yan ah. Oo nga, ate. Medyo masakit na nga sa katawan eh. Kaya sigurado ko anumang oras, isisilang ko na tong anak ko. Ako, hindi magtatagal, isisilang ko na rin ang anak ko. Ha? Ate? Bakit? Hindi ka naniniwala? Hindi naman sa ganun. Kaya lang... Akala mo kasi, ikaw lang ang may karapatang magbuntis at magkaanak. Bakit? Dahil akala mo, wala akong kakayahan? Ate, hindi naman sa ganun. Patutunayan ko sa'yo, mali ang paniniwala mo. Hindi magtatagal. Magbubuntis ako at magkakaanak. At ipamumukha ko yun sa inyong lahat. Tandaan mo yan. Ivana, gumising ka. Gising, Ivana. Sundan mo ang tinig ko at dadalhin ka nito sa kinaroonan ko. Oo. Susundan ko ang tinig mo. Pupuntahan kita sa iyong kinaroroonan.
Pupuntahan kita. Sige. Lumakad ka, Ivana. Lakad. Oo. Oo, aking Panginoon. Oo. Hindi ako makatulog. Napakalinsangan ng panahon. Anong oras na ba? Aba, alas 12 na pala ng hating gabi. Ang init talaga. Buti pa, lumabas ako't magpahangin. Baka sakaling antukin ako. Tama. Doon ako pupunta sa may terasa. Kailan mo ipagkakaloob sa akin ang kailingan ko, Panginoon? Malapit na. Sa oras na magawa mo ang iyong utos mo. Utos? Oo, Ivana. Madali lang ang ipagkagawa ko sa'yo. Kahit ano, gagawin ko. Basta ibigay mo lang ang gusto ko. Kaya kong gawin ang lahat. Kayang-kaya mong gawin, Ivana. Sabihin mo at gagawin ko agad. Ang anak ni Catherine. Patayin mo at ialay mo sa akin. Ano? Gawin mo at mapapasayo ang kahilingan mo. Patayin mo ang kanyang magiging anak. Ate Ivana? Catherine, kanina ka pa ba dyan? Hindi. Kalalabas ko lang ng kwarto ko. Pero dito talaga ang punta ko sa may terasa para magpahangin. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Wala. Wala, Catherine. Nagpapahangin lang ako. Ganun ba? Ay, kanina parang may nakita akong ibon na lumipad papalayo. Saan galing yun? Ano ka ba? Bakit ba ang dami mong tanong? Ate, nagagalit ka? Ha? Ay, hindi. Pasensya ka na. May iniisip lang kasi ako. Hindi ko sinasadya. Ganun ba? Uy, pasensya ka na rin ate ha kung naging mausisa ako. Kasi naman tong... Catherine? Catherine? Bakit? Ang tiyan ko. Ang sakit. Ha? Aray, maganak na yata ako. Nandito kami sa ospital ngayon. Nanganak na ang asawa mo, Philip. Talaga, kuya? Oo, Daddy na ako. Lalaki ba? babae. Babae? Oo, Maganda ba? Sino ka mukha? kayong dalawa ni Catherine. Ganun ba? Naku, tiyak na magandang anak namin. Sige, kuya. Ngayon din, aalis ako rito sa Maynila. Sabik na akong makita ang aking mag-ina. O sige, bilisan mo. Oo, salamat. Bye. Uncle na ako. Natutuwa na rin ako. Kahit papano. Alam ko, dugo ko rin ang nananalaytay sa ugat ng anak ni Catherine at ni Philip. Ha? Ano yun?
Nagkakagulo sa may nursery room. Bakit kaya? Lalapit ako. Diyos ko! Ano? May nakahandusay na nurse sa sahig. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Nakita ko na lamang siya nakahandusay sa sahig at may nawawalang sanggol. Ha? Ano? Hindi. Ang anak ni Catherine at ni Philip, nawawala. Nawawala ang pamangkin ko. Paano nangyari na nawala ang pamangkin ko? Hindi ko ho alam. Ngayon lang ho nangyari to dito sa ospital. Wala man lang ba nakakita sa inyo kung sino ang kumuha sa pamangkin ko? Sir, wala ho eh. Pati mga gwardiya nitong ospital sinabi, wala ka naman ho silang napansin tao na lumabas sa may dalang sanggol. Imposible ang sinasabi ninyo. Ibig sabihin, may kapabayaan ang ospital na ito. Sir, Itong tandaan ninyo. Kapag hindi natagpuan ang pamangkin ko, mananagot kayo. Lahat kayo. Sasampahan namin ang kaso. alam na ba ni Catherine ang nangyari? Hindi ko pa ho sinasabi. Oh, Diyos ko, anong gagawin natin? Hahanapin ko ang sanggol. Kailangan makita ko kagad siya. Ayoko mag-alala ang kapatid ko. Pero imposibleng hindi niya malaman. Kinausap ko na ho ang mga nurse at doktor sa ospital. Sinabi ko sa kanila na huwag munang sabihin kay Catherine ang nangyari. At naunawaan naman nila. Ay, Diyos ko. Si Philip, paano ko malaman niya? Mamayang gabi pa siya makakarating. Kaya dapat bago lumubog ang araw, makita ko at maibalik ang kanilang anak. Halos naikot ko na ang buong bayan. Pero wala. Hindi ko matagpuan ang sanggol. Pati na mga pulis, hindi rin matukoy kung sino at saan dinala ang pamangkin ko. O Diyos ko, saan ko pa siya hahanapin? Saan? Hindi ako dapat nasumuko. At kung sino man ang may kagagawa nito, hindi ko siya mapapatawad. Mabubulok siya sa bilangguan. Bigo ako. Ano ngayon ang gagawin ko? Anong sasabihin ko kay Catherine? At kay Philip? Boses ni Catherine yun ha. Hindi kaya. Magmamadali ako. Pupuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Catherine? Ayop siya. Ha? Kuya, salamat at dumating ka na. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Alam mo na? Sinabi sa akin ni Ate Ivana. Ano, nahanap mo na bang anak ko? Hindi. Hindi ko siya nahanap. Hindi. Pero huwag kang mag-alala. Hindi rin tumitigil ang mga pulis sa paghahanap sa kanya. At umasa tayo matatagpuan nila ang anak mo. Hayop! Hayop po may kagagawa nito! Hayop! Ngayon, hawak ko na ang sanggol. Ang sanggol na magbibigay katuparan sa pangarap ko. Matutupad na. Pasensya ka na, Catherine. Ayokong gawin ito. Pero ito lang ang paraan. Buhay ng anak mo para sa magiging anak ko. Naririto na siya. Ang aking Panginoon. Panginoon! Narito na ang sanggol! Ang aking iaalay sa'yo! Kapalit ng aking kahilingan! Tanggapin mo ang dugo ng sanggol na ito, Panginoon! Eto! At
ipagagawad ko ang kanyang kamatayan! Anong kasalanan ng anak ko? Para kunin ang kung sinong walang puso na yon. Ano? Philip, huminahon ka. Pasakit, kuya. Napakasakit. Nauunawaan kong damdamin mo. Alam ko kung gaano kasakit sa iyong nangyari. Ako man labis din ang galit ko. Dahil pamangkin ko ang kinuha niya. Kadugo ko. Kuya, tulungan mo ko. Hanapin natin siya. Hanapin natin ang anak ko kahit saan. Please, kuya. Oo. Hahanapin natin siya. Pati na rin ang taong tumangay sa kanya. Aling Rosalia, kumusta ng mag-asawa? Padre, labis pa rin ang sama ng loob nila. At halos hindi na sila makatulog dahil sa kaiisip sa kanilang anak. Ako may nalulungkot sa nangyari sa kanila. Pero higit ako nag-aalala kay Catherine, Padre. Maliban sa hindi siya natutulog, ayaw pa niyang kumain kahit anong pilit namin sa kanya. Ganun po ba? Padre Gaudencio, kung maaari po sana, dalawin mo sila. Kausapin niyo at makasakali, maglubag ang kanilang loob at luminaw ang kanilang isipan. Puntahan niyo po sila, Padre. Kuya, Catherine, kuya, nasan ang anak ko? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya natatagpuan? kumikilos na ang lahat. Naniniwala ako na matatagpuan din nila kaagad ang pamangkin ko. Kaya huwag kang mag-alala. Paano hindi ako mag-aalala? Nakauwi na ako lahat dito sa bahay pero hanggang ngayon wala pa rin ang anak ko. Kuya, baka may masamang nangyari na sa kanya. At kapag nangyari yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka mabaliw ako sa sobrang pag-aalala sa anak ko. Catherine, Mababaliw ako, kuya. Tuloy po kayo, Padre. Salamat naman ho. Pinaunlakan niyo ang pakiusap ko. Kanina pa kayo hinihintay ni Philip. Nasaan ho ang mag-asawa? Ayun po sila sa may terasa. Halina kayo doon. Sige ho, kasunod niyo ako. Philip, Catherine, narito na si Padre. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga naman. Catherine, si Padre Gaudencio. Sino ka? Siya si Padre Gaudencio. Hindi mo na ba siya natatandaan, Catherine? Ikaw! Ha? Catherine! Catherine? Ikaw! Ninakaw mo ang anak ko! Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Sandali lang. Catherine! Ano ba nangyayari sa iyo? Kayong lahat! Kayong lahat! Kinuha niyo ang anak ko! Ibalik niyo ang anak ko! Ibalik niyo ang anak ko! Balik niyo! Alam na babaliw siya! Kinuha niyo ang anak ko! Kinuha niya! Kinuha niyo ang anak ko! Ivana, gising. Gising, Ivana. Kailan katuparan ng iyong inaasam. Ipagkakaloob ko na sa iyo ang iyong anak. ano bang nangyayari sa akin? Bakit parang pagod na pagod ako? Nananakit ang buo kong katawan. Jobert, Ivana, salamat. salamat saan? Kagabi,
Pinaligaya mo ako ng labis. Ano? Ngayon ko lang naranasan ng ganun. Teka, ano bang sinasabi mo? Huwag mong sabihing hindi mo alam. Masayang masaya ako sa pagtatalik natin kagabi. Ano? Ibang ginawa natin sa mga nauna. Pakiramdam ko, lumagpas ako sa sukdulan. Nagtalik tayo kagabi? Oo, Jobert. At maligaya ako. Salamat. Salamat. Jobert, Oh. mukhang malalim ang iniisip mo Ay napakalalim ng iyong buntong hininga. Nanay Rosalia. Ay siguro dahil sa mga problema dumating sa pamilya niyo. Hindi ho yun, Nanay Rosalia. Ay, huwag mo sabihin mayroon pang iba. Si Ivana. Naguguluhan ako. Si Ivana? May bakit? May hindi ako naiintindihan. Hindi ko alam pero Pero ano, Jobert? iba ang nararamdaman ko sa kanya. Ay, talagang iba, Jobert. At dapat maging masaya ka. Nanay Rosalia, Alam mo ba kung bakit? bakit ho? Nagdadalang tao na si Ivana. Ha? Oo, buntis ang asawa mo. Pwede ba kitang saluhang uminom, Kuya Chopper? Oh, Philip. Sige, halika. Maupo ka. Salamat. Teka. Ito. Uminom ka. Kumusta na ang kalagayan ni Catherine? Lalong lumalala, Kuya. Tuluyan ang nawala sa katinoan si Catherine. Kawawa naman ang kapatid ko. Ang gusto ko sana, dali na lang natin siya sa mental hospital. Baka sakali gumaling pa siya. Ikaw ang bahala. Kung sa tingin mo, yun ang makabubuti para sa kanya. Jobert! Oh. Jobert! Si Nanay Rosalia. Nanay Rosalia, bakit ho? Madali ka, Jobert! Si Ivana! Bakit? Anong nangyari kay Ivana? Makanganak ng asawa mo, Jobert! Ano ho? Paano nangyari na sa loob ng 6 na araw, nagbuntis at nanganak si Ivana? Kahit mga doktor, hindi maipaliwanag ang nangyari sa kanya, Kuya. Imposible ito. Hindi totoo. Jobert! Philip! Nanay Rosalia, bakit ho? Ay, merong mga taga-media sa labas. Ha? Hinahanap ka at ang asawa mo. Gusto raw nila kayo ma-interview. Ho? Paano nilang nalaman? Hindi pwede ito. Ayoko. Philip, tulungan mo ako. Ha? Kailangan makaalis tayo. Itatakas natin si Ivana at ang bata sa lugar na ito. Kuya, hindi pa rin nila tayo tinitigilan. Nakabantay pa rin ang mga taga-media sa lapas ng gate. Lintik na ba ito? Ano ba kasing gusto nila? Ginawa nilang sensational ang balita. Naging malaking usapin ang nangyari kay Ate Ivana at sa anak ninyo. Ano ba itong nangyayari sa pamilya natin, Philip? Hindi ko rin alam, Kuya. Sinong... Sinong bata? May bata sa loob ng bahay, Kuya. Paano... Musta kayo? Sino ka? Paano ka nakapasok dito sa pamamahay ko? Ako ang anak ni Ivana. Ano? Ako si Miko. Hindi. Anak, lumapit ka sa daddy mo. Jobert, siya ang ating anak.
si Miko. Oh my God! Paano nangyari ito? Paano? Nanay Rosalia, may kababalagang nangyayari sa bahay na ito. Oo, Philip. Natatakot na ako. Ano hong dapat nating gawin, Nanay Rosalia? Wala kayong gagawin. Ha? Walang kababalaghang nangyari. Ipinagkaloob lang sa akin ng aking Panginoon ang matagal ko nang inaasam. Sinong Panginoon, Ivana? Si Satanas. Si Satanas, Nanay Rosalia. Siya ang aking Panginoon. Hindi. Panginoong Satanas, labis ako nagpapasalamat sa kabutihan mo sa akin. Dahil hindi mo ipinagdamot ang kahilingan ko, pinupuri kita ng labis, Panginoon! Salamat! Salamat, aking Panginoon! Mapalad ka, Ivana. Ikaw ang pinagpala sa lahat ng babae sa mundong ito. Panginoon! Dahil sa sinapupunan mo, nagmula ang mag-ahari sa mundong ito, ang aking anak. Panginoon? Isinilang mo ang aking bugtong na anak, Ivana, na siyang magsasabog ng lagim at bighati sa mundong ito. Miko, gabi na. Matulog ka na. Ano bang pinagkaiba ng gabi sa umaga, tanda? Ha? Wala. Kaya wag mo akong pakikialaman. Miko, Naririnig mo? ang kanyang mga mata. Nagliliyab. Narinig mo sinabi ko, tanda? Oh, Diyos ko. Oh, Diyos ko po. Sinong tinatawag mong Diyos? Ang aking ama ang Diyos. Si Satanas! Ang dibdib ko. Naninigib. Ang dibdib. Ano nangyari? Kumusta na si Nanay Rosalia? Wala kang dapat na ipag-alala. Nasa mabuting kalagayan si Nanay Rosalia. Ha? Hindi na siya dapat na dinala dito ni Jobert. Nagsaya lang siya ng pagod at panahon. Walang sakit si Nanay Rosalia. Ate Ivana? Bakit, Philip? Sabihin mo nga sa akin. Ano ba talaga nangyayari? Huwag mo sabihin hindi mo pa alam. Hindi ka naman siguro bulag para hindi mo makita ang mga milagrong nangyayari. At ang lahat ng ito ay kaloob ng aking Panginoong Lucifer. Ate Ivana? Ikaw, Philip, bakit hindi ka lumapit sa kanya? Ampo? Hilingin mo sa kanya ang kagalingan ng iyong asawa at agad niya yun na ibibigay. Wala kang gagawin.
kundi ang sambahin siya at gawin anuman ang iuutos niya, kahit ang pumatay ng tao. Malaking kabaliwan ang nangyayaring ito. Si Satanas, sinasamba ni Ate Ivana? Hindi. Ayoko maniwala. Pero sa mga nangyari, posibleng totoo. Pinamamahayanan na ng Diablo ang bahay nito. Hindi maaari. Kailangan matapos ng kalokohan ito. Kailangan gumawa ako ng paraan. Oh, ano? Teka. Ang Nanay Rosalia. Siya yung kumakanta. Paano? Nanay Rosalia? Philip, gising ka pa? Magaling na ho kayo? Ay, oo! Magaling na ako. Wala na akong sakit. Pinagaling na ako ng Panginoon. Nanay Rosalia? Lubos ang pasasalamat ko sa Kanya. Kaya marapat lang na siya isambahin ko. Ang Panginoong Lucifer! Hindi na ako dapat pang mag-aksaya ng panahon. Kailangan matapos ng kabaliwang ito. Si Father Gaudencio. Siyang makatutulong sa amin. Malapit na ako. Natatanaw ko ng simbahan. Bibilisan ko pa ang pagtakbo. Anong... asong itim. Napakalaki. At nakaharang sa daraanan ko. Galit na galit siya. Papalapit sa akin. Sinusugod niya ako. Hindi! Hindi! Baba! Ayan na siya! Satanas! Sa ngalan ng Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat, inuutusan kita. Lumayo ka sa kanya, Panginoong Jesus. Nawayutusan mo ang iyong mga anghel at ako'y ang kampo ng dilim nito. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Father Gaudencio, salamat. Salamat po. Dininig tayo ng Diyos. Wala nang katuon ang kanilang. Halika. Kailangan natin magmadali upang tapusin ang kampo ng kasamaan. Tulog na, baby ko. Narito ang mami. Kawawang Catherine. Nabaliw. Dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Baby ko? Oy! Ikaw! Bakit ka nakatingin sa amin? Naiinggit ka, no? Siguro gusto mo nakawin ng anak ko, no? Alis! Alis dyan! Alis! Alam mo, Catherine, malaki ang papel na ginampanan mo sa buhay namin ng anak ko. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakaroon ng katuparan ng pangarap ko. Salamat sa sanggol na isinilang mo. Umalis ka, sabi! Alis! Ang kanyang dugo, ang inialay ko sa aking Panginoon. Pinatay ko ang anak mo at inihandog ko kay Satanas. Baliw ka, Ivana! Be! Jobert! Be! Baliw Sige, paalisin mo nga yan. Baliw yan eh.
Baliw! Hindi ko akalain na magagawa mo yun. Pinatay mo ang anak ni Catherine dahil sa kabaliwan mo. Jobert, nagkakamali ka. Hindi ka baliwan ang ginawa ko. Hindi mo ba nakita? May anak na tayo. Anak ng isang demonyo! Jobert, idilat mo ang mga mata mo sa katotohanan. Hindi masama si Lucifer. Tinulungan niya tayo. Mapapatay kitang babae ka! Away sila. Lama kayo. Papatayin kita! Iwan ang mami ko. Anak. Ikaw ang mamamatay, lalaki. Anak! Wag! Away sila. Oh, Father Gaudencio, si Kuya Jofert. Bilisan mo, Philip. Kailangan makarating tayo sa bahay nila bago maging huling lahat. Anong ginawa mo sa daddy mo? Bakit mo siya sinaktan? Di ko ang napastangan na yan. Ha? Ano sinabi mo? Ang aking ama ay hari ng padiliman, si Lucifer. Ako ang binhi ng kadiliman. At dapat sa kanya mamatay at sunugin sa impyerno. Tumigil ka! Huwag mong gawin yan! Walang maaaring pumigil sa akin. Inuutusan kita! Huwag mo akong utusan dahil ikaw ay alipin ko lang. Ano? Kayong lahat ay alipin ko. At sino ang susuway sa akin ay parurusahan ko. Kahit ikaw, Ivana. Miko? Tumigil ka sa iyong kaibangan, pinihin ang dilim. Pare. Isang pare. Ano magagawa mo laban sa akin, mortal? Father Gaudencio. Father Gaudencio. Nagliliyabang kanya mga mata at lumulutang siya sa akin. Huwag kang masisindak dahil nasa panig tayo ng liwanag. Hangal. Mamahangal. Wala kang magagawa laban sa aking kapangyarihan. Mamamatay ka! Natatangay ako ng hangin. Father! Oh, kumaarag siya sa lupa! Anak! Wag! Tatapusan mo na! Paring Inogan! Ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagtitiwala po ako sa inyo. Iligtas mo po ako ang sandahayang ito sa kamay ng Diablo. Nagsusumabog sa iyo ang makapangyarihan sa lahat. Anong? Ligtas mo po kami, Diyos ko. Liwanag! Saan galing ang liwanag nito? Ang init! Masakit! Lahat na masakit! Father, wala na siya. Tinalo mo ang kampo ng dilim. Sinupil siya ng Panginoon. Hindi niya hayaang maghari ang kasamaan sa mundong ito. Nanaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Binigura naman niya ako. Hindi maaari ito. Hindi ako susuko. Ako dapat ang manaig. Akin ang mundo. Ako ang kanilang Panginoon. Hindi ako papayag na matalo. Hindi ako titigil. Ipakikita ko sa kanya na ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako!
Nagpapasalamat ako sa inyo at lagi ko na naman kayong nakikita dito sa simbahan. Ipinagpapasalamat ko po sa Diyos na nakaligtas tayong lahat sa kamay ng Diablo, Father Gaudencio. At ipinagdarasal ko rin na sana tuluyan ang gumaling ang asawa ko. At pinatatawad ko na rin si Ate Ivana. Tama ng pagbayaran niya sa loob ng piitan ang kanyang kasalanan. Gagaling ang asawa mo, Philip. Magtiwala lang tayo sa Diyos at si Ivana, Diyos nang bahala sa kanya. Father, tulungan niyo ako. Naipagdasal siya na sana matagpuan niyang kapayapaan sa loob ng piitan at mapatawad siya ng Diyos sa kanyang ginawa. Chopper, laging nakalaan ang pagpapatawad ng Diyos sa mga nagbabalik loob sa kanya. Kung bukal sa loob ni Ivan ang kanyang pagsisisi, tiyak na mapapatawad siya ng Panginoon. Amen. Napakabuti ng Diyos, Father. Oo, Chopper. At gumagawa siya ng mga pamamaraan katulad ng nangyari sa akin na parang binulungan niya ako na puntahan kayo tulungan. Kaya huwag tayong lalayo sa kanya, ha? Oo. Ipagkatiwala natin sa kanya anuman ang mga suliranin at mga pagsubok na dumarating sa atin. Amen. Dahil tanging siya lang ang tunay na masasandigan natin at wala nang iba pa. Amen. Ang Diyos lang. Amen. Amen. Ikaw, kaibigan, kanino ka nagtitiwala? Sa dilim ba o sa liwanag? Mag-iingat ka. Baka mali ang iyong mapili. Tiyak na